Mainit na usap-usapan ngayon ang naging legal na pagkatalo ni Anjo Eliana matapos pumanig ang korte sa TVJ Productions sa kasong isinampa laban sa kanya. Alamin ang buong kwento sa likod ng naging hatol, kung bakit siya natalo sa kaso at kung bakit inatasan siyang magbayad ng milyong-milyong piso sa TVJ Productions. The Philippine Showbiz List presents, Bakit natalo sa kaso at magbabayad ng malaking halaga si Anjo Eliana sa TVJ Productions. Anjo's defamatory statements led to his court defeat. Inutusan ng korte ang actor TV host na si Anjo Eliana na magbayad ng danyo sa TVJ Productions Incorporated, ang kumpanyang pagmamay-ari ni Senator Tito Sotto, Vic Sotto at Joey De Leon. Kaugnay ng kasong isinampa laban sa kanya dahil sa mga naging pahayag niya tungkol sa Itbulaga at sa mga host nito. Nagsimula ang legal na hakbang ng TVJ Productions matapos umanong magbahagi si Anjo ng mga kontrobersyal at mapanirang pahayag sa kanyang TikTok account na may kaugnayan sa Itbulaga at sa ilan sa mga personalidad nito. Noong November 2025, naglabas si Anjo ng mga post kung saan inakusahan niya na may umano'y sindikato na kumikilo sa loob ng Itbulaga. Iginiit din niya na umano'y may kabit si Senator Tito. Sa kasalukuyan, hindi na makikita sa TikTok account ni Anjo ang mga naturang post. Naging isa si Anjo sa mga host ng Itbulaga mula 1998 hanggang 2020. Noong June 29, 2026, inilabas ng Regional Trial Court Branch 279 ang desisyon sa kaso. Kinabukasan, June 30, 2026, isinapubliko ng TVJ Productions ang court ruling kabilang ang permanent injunction at mga danyos na ipinataw laban kay Anjo. Sa naging desisyon, pinagbigyan ng korte ang kahilingan ng TVJ Productions para sa isang permanent injunction. Dahil dito, permanente ng pinagbabawalan si Anjo kasama ang kanyang mga kinatawan at sino mang kumikilos para sa kanya na mag-post, magbahagi at mag-re-upload o magpalaganap sa TikTok, TikTok Live at iba pang social media at digital platforms ng mga pahayag na maaaring makasira sa reputasyon, goodwill at brand ng TVJ Productions at ng Itbulaga. Nilinaw rin ng korte na saklaw ng naturang proteksyon ang mga host ng Itbulaga dahil ang anumang mapanirang pahayag laban sa kanila ay may direktang epekto sa pangalan, reputasyon at goodwill ng programa. Binigyang diin din ng korte na ang karapatan sa malayang pagpapahayag o freedom of speech ay hindi maaaring gamitin bilang lisensya upang manira ng reputasyon ng iba. Anjo ordered to pay a huge sum after losing lawsuit. Bukod sa inilabas na permanent injunction laban sa kanya, inutusan din ng korte si Anjo na magbayad ng kabuuang 3.5 million pesos sa TVJ Productions bilang kabayaran sa iba't ibang danyos. Batay sa desisyon ng korte, inatasan si Anjo na magbayad ng 1 million pesos bilang temporate damages, 1 million pesos bilang moral damages, 1 million pesos bilang exemplary damages at 500,000 pesos para sa attorney's fee at litigation costs. Nakasaad din sa ruling na ang lahat ng monetary awards ay papatawan ng 6% legal interest kada taon na magsisimula sa oras na maging penal at executory ang desisyon ng korte hanggang sa ganap na mabayaran ang buong halaga. Anjo's legal defeat sparked mixed reactions online. Matapos lumabas ang desisyon ng korte, naglabas ng official statement ang TVJ Productions kaugnay ng naging resulta sa kasong isinampal nito laban kay Anjo. Ayon sa TVJ Productions, itinuturing nila ang naging pasya ng korte bilang pagpapatunay ng integridad ng Itbulaga, ng mga host nito at ng pamunuan ng programa. Iginiit din ng TVJ Productions na pinagtibay ng desisyon ang matagal ng tiwala at suporta ng ilang henerasyon ng mga manonood ng noontime show. Binigyang diin din ng TVJ Productions na nagsisilbing paalala ang naging hatol ng korte na hindi dapat gamitin ng walang pananagutan ang social media upang sirain ang karapatan at reputasyon ng ibang tao. Samantala, sinabi ni Senator Tito na ang paglalabas ng korte ng injunction ay nagpapakita na gumagana ang sistema ng hustisya sa Pilipinas. Ayon sa kanya, walang puwang sa isang maayos na lipunan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at paninira sa reputasyon ng kapwa. Kasunod ng paglabas ng desisyon, umani ng iba't ibang reaksyon ang kaso sa social media. Maraming netizen, partikular ang mga sumusuporta sa TVJ at Itbulaga, ang nagpahayag ng pagsang-ayon sa naging hatol ng korte. Ayon sa ilan, nararapat lamang umano
ang naging desisyon dahil sa mga paratang na inilabas ni Angel sa social media noong 2025 na anila ay walang sapat na ebidensya. Mayroon ding pumuri sa TVJ Productions sa pagsasampa ng kaso na para sa kanila ay nagsisilbing babala laban sa pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at mapanirang pahayag sa social media. Samantala may ilang netizens ang nagpahayag ng pangamba kung paano mababayaran ni Anjo ang ipinataw na kabuuang danyos. Sa kabilang panig, may mga netizen din nagpahayag ng pagdududa sa naging resulta ng kaso. May ilan na nagsabing mahirap umanong makalaban ng TVJ Productions dahil sa impluensya at kakayahan nitong magtaguyod ng legal na laban. May iba rin na muling binuhay ang mga lumang kontrobersyang iniuugnay sa TVJ, habang ang ilan naman ay nagbigay ng kani-kanilang pananaw na may kinalaman sa politika. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo ni Anjo kaugnay ng desisyon ng korte, at hindi pa rin ito kinukumpirma kung balak nilang iapela ang naturang hatol.